sir. Taga saan po kayo? Kataran. Cagayan Valley. Cagayan Valley. Ako po Batangas. Ano pong work niyo? Wala, dito lang sa bahay. Ay. Di sarap po. May alaga kasi akong mga hayop, pero naririto lang sa bahay. Dito sa gilid lang namin. Katabi lang ng bahay namin. Yung aking baboy, kambing, mga manok, bibi. Nandito lang sa gilid ng bahay. Sino may electric fan sa inyo? Huwag niyo po idikit, itutok yung electric fan para di maingay. Saway si Kuya. Nainitan, ma'am eh. Oh. Sir, ilang taon na po kayo? 50 po. 54? 50 po, 50. 50. Ah, okay. 50. 48 na ako. Abante ako ng 2 taon sa inyo. Ha? Matanda ako ng 2 taon sa inyo. Parang may nagpuputok diyan ng mga firecracker, sir. Set yun po siguro yan, sir. Bunutin nyo na lang, i-loudspeak po yung cellphone. Yan. Ang tahimik. May anak po. Meron po, ma'am. Meron po, 3. Ilan? 3 po. Ikaw po. 2. Laging lamang. Tapos ano, may apo na ako. Meron din. Meron. Ano pa? Asasan yung asawa niya? Sa? Asasan yung asawa niya? Ano? Bilang bahay. Ikaw, sir? Mga bilang buhay. First time mo, ma'am, dito? Oo. Padalawang salit na ko dito. Padalawang salit ko na. Kaso yung una, nagtag po kami pero hindi pala itinadhana. Naging kayo? Oo, naging kami. Pero, lang, parang ilang linggo naman. Oh, ay, nagkita na kayo? Nagkita kami. Oh. Nagpunta siya rito sa bahay namin. Ay? Oh? Siya pa'y pumunta, sir? Tapos, sir? Tapos? Hindi maganda kasi yung kinahayat ng DJ. Po? Hindi maganda yung kinahayat ng... Bakit naman? Kasi DJ, dito sa buong pamilya ko, pinakilala ko siya. Na? Sabi ko, Na girlfriend mo? Nagpunta na siya dito sa akin, di pinakilala ko na siya. Ngayon, okay naman, naririto. 4 na araw sila dito eh. Oh? Okay. Maganda yung banding namin, may kasama pa siyang barkada. Ay, dito rin, naging girlfriend pa ng kapatid ko yung barkada niya, yung kaibigan niya. Di ba tumawag kayo sa akin na ganito, nagkatuluyan kayo? Di ba? Oo. Oh. Kasama kami. Kasama kami. Pag-ulit sa nila, nag-iba yung ihip ng hangin. Bakit daw? Hindi daw niya kayang umagwat pa sa kanyang mga anak. Magagalit daw yung kanyang mga anak. Sabi ko sa kanya, yung pala'y ganun, hindi mo kayang umagwat sa yung mga anak. Hindi naman ang pag-agwat mo, yung agwat talaga eh. Magkakamayroon ka lang ng panibagong obligasyon kung magkakatuluyan tayo, kung magsasama tayo. Ay hindi niya kaya iwanan ng kanyang mga anak. Bago, ang masakit pa DJ, dito sa amin, hayag na siya ay girlfriend ko. Pero doon sa kanya, hindi niya kayang ipakilala ako. Ang tawag sa akin, sis, pag may natawag, sis,
diyan ka muna saglit bago bigla niyang pinapatay ang cellphone. Eh, para ba DJ masakit na ganun? Parang masakit talaga eh. Palagi nang pag basta mayroong counting yan ang papatay na agad yung cellphone. Eh, alam ko naman na may taon dumating. Bakit hindi kaya niyang sabihin na, oh, aray, mayroon akong boyfriend, aray, kausap ko. Pero hindi, nililihim niya. Kaya hindi maganda. Kasi nga po, nung tumawag kayo sa akin na nagpa-line up, naging kayong pinagtagpo, no? Tapos, niligawan mo siya 1 linggo, di ba? Tapos pumunta sa inyo kasi may festa. Nag-stay po siya ng 4 na araw. Tumawag kayo sa akin at sabi po ninyo, nagkatuluyan po kayong dalawa. Naka-live pa nga po kayo nun eh. Kasi gusto nyo, ila-live kayo na nagkatuluyan. Pero, nakapagtataka kasi first time pa lang po ninyong magkita, pumunta po siya dyan sa inyo, kayo na, no? Maging kayo na. Tapos ito po yung kahinatnan ngayon, no? Kasi siguro, pumunta po siya dyan, sir, tapos para mabalansi po niya, no? Kung gaano kakahalaga, oh. Kasi, hindi pa kayo nagkita eh. So, paraan niya po yun, no, para malalaman kung anong meron ka, pag-ugali, ganyan. Siguro, rason niya na lang din po yun na ano ang rason niya, sir? Hindi niya kayang iwanan mga anak niya? Yun lang sabi niya sa akin. Pero, personal na tanong, sir, may nangyari na talaga sa inyo, 4 na araw eh. Oh. Yun ang masakit. Yun ang masakit kasi may nangyari na, nakuha na yung pagkalalaki mo. Tsaka siyempre, ikaw, proud ka naman. Napakaganda noon eh, ni Madam eh, di ba? Pinuntahan ka mismo ng babae ha, para lubos ka makilala. Siguro na analyze niya o may siguro. Kasi kung mahal ka talaga noon, sir, paglaban ka niya eh. Di ba? Kaya nga. Pero kami naman ngayon, bago kami nag-agwat niya, siya na rin na may sabi sa akin. Na? At ako, hindi ko kayang umagwat doon sa aking mga anak. Sabi ko, ikaw mahala, dahil po, sadya. Kaya ako sumali kay DJ, naghahanap talaga ako ng makakasama ko sa habang buhay. Sa aking pagtanda. Ngayon, hindi ka pala mangkakuhanda. Sana hindi ka lang kakasumali. Sabi ko, kung ang hanap mo kami kaibigan habang buhay, ay hindi ka ako, hindi naman po habang buhay kitang dalawa magkaibigan. Sabi ko, dahil ang hanap ko talaga ay makakasama. Wala din po siyang trabaho, di ba? Kayo, wala din po kayong trabaho. Diyan din po kayo nag-aalaga, no? Ng mga alaga mong baboy, ganun, di ba? Po, meron po. So, ano po sana yung usapan ninyong dalawa? Na sana, diyan kayo titira sa inyo. Siya, diyan siya titira. Yung pong aming pong nung una, nung padalawang araw sila dito, yun po ang aming pong usapan, dito siya titira. Ay, sabi niya sa akin, paggabi na, parang isang hindi ko kayang iwan ng aking mga anak. Siyempre nanay po yun, sir eh. Oo. Ditong sinabi niya dito sa live na 2 years nang balo siya, hindi, bakit ho? Hindi ko, kahit ang totoo niyan, 1 year pa lang ngayon yung asawa niyang namatay, ngayong September 12. Di bali, at least talagang namatay yung asawa. Hindi siya nagsisinungaling na byuda siya. Bago, yung parang isang niya sinasabi sa akin, hindi pa siya pwedeng makipagrelasyon nang hindi pa nakaka-1 taon ang kanyang asawa. Sabi ko, kung nakikipagrelasyon, sumali ka doon. Ano ang dahilan at bakit ka sumali sa programa ni DJ? At saka anong dahilan at bakit ka nagpunta rito sa akin? Ang totoo, sir, may nangyari na po ba? May nangyari, wala? Pero sir, bakit yung ba inilim sa inyo? Siyempre, lalaki ako. Patuka na nga lumapit sa manok eh. Okay. Sige. Walang pressure, walang ganun, walang pilitan na nangyayari. Wala DJ. Kusa niya 'yon. Kasi kaya kami naman niya naghiwalay kami ng ayos din lang. Sino po yung kasama niya pumunta dyan sa inyo ng festa?
Yung kaibigan niya, Tatlo lahat kaibigan niya. Wala siyang kasama na... dalawa lang sila. Dalawa lang sila pumunta dyan. Ay di ngayon naman, yung kaibigan niya, naging partner ng kapatid ko. Yung kaibigan niya, dalaga din. Tapos, Single mom din. single mom, Single mom. nagkatuluyan sila ng kapatid mo na naman ngayon. Hindi rin sila nagkatuluyan. Para bang sila hindi ko alam kung anong nangyari. Imyo lang. Mutual lang. Understanding. Parang nagkakaintindihan, parang nag-usap-usap, ganyan yung nakikita mo. Yun. Mm. Hindi sila. Dahil lang doon din yung kaibigan niya, doon natulog sa kwarto ng kapatid ko. Arag. Ayoy. Nagkasabay, Sir Lindol. Na ano? Intensity number 7 at saka 7.5. Happy Fiesta. Wala ko nga video. Ayun na ang pinakamasayang fiesta ko. Alam ko, yun ang aking masayang yung habang buhay na nakita ko dito sa programa niyo. Sabi ko, okay na. Naging talaga DJ ang loob ko na siya ang makakasama ko habang buhay. Pero, hindi pala. Hindi mo masabi yun, Sir. Pinagtag ko, hindi sinadana. 4 na gabi. 4 night stand. Okay siya dito, okay. Ang pakita niya dito, okay. Lahat naman ang pamilya ko nung dumating, lahat. Basta dumating yung mga namiyota ng mga kamag-anak ko, pinakilala ko siya. Sabi ko, ito na yung magiging kasama ko habang buhay. Ang masakit nga lang, pagdating dun sa side niya, walang nakakaalam. Kaibigan, sis, ganyan. Sis nga ang tawag sa akin. Bago bigla ako lagi pinagpapatayan ng cellphone. Lagi siya kaibigan, araw-araw, maya, lagi nang nasa mga kaibigan. So, doon mo imaisip, Sir, baka hindi lang ikaw yung ginaganyan niya. Mapaisip ka talaga na baka hindi lang ikaw yung boyfriend. At hindi lang ikaw yung napupuntahan niya. Sa ngayon, siguro, tanggapin mo kasi tapos na ho yun, no? Huwag mo na ipilit kasi siyang gustong lumayo. Mas matimbang pa rin yung anak niya. Siguro masasabi ko na gusto lang ni girl malibang. Kasi nga po, nakakamatay lang ho ng asawa niya. Hindi pa ho ready yun. Kumbaga, tikim-tikim, libang-libang. Ganun na lang siguro. Pero minessage ko siya. Basta mga 1 week na nakaraan bago ako magpasalang sa inyo ulit dito para magpalay na ulit. Nag-message ako sa kanya. Ano sabi? Huwag mong ulitin yung ganong bagay. Unang ka. Huwag mong ulitin. Kababa ang pagtingin sa iyo ng mga tao. Alam niya naman po yun. Matanda na ho yun eh. At bago niya ho ginawa ho yan na puntahan kayo, alam niya na yung posibleng mangyari. No, yung mga consequences. No? Just in case hindi kayo magkaintindihan na may nangyari na. Bago niya ibigay yung gusto mo, bigay yung katawan niya sa'yo, alam niya yung posibleng mangyari. At alam ng tao, kahit di niya ibibigay yan sa'yo, alam nang nakakita na siya ang pumunta dyan sa lugar ninyo, assume na yun. No? Yun na may nangyari na. So alam niya na ho yun. No? Ang importante dyan, Sir, nandiyan si Ma. Oo, andyan na ho si Ma'am Nympha. Ma'am Nympha, narinig mo na ho yung kasaysayan ni Sir Rohilyon na pinamagatang tikim-tikim. Yes lang yun, sir. Ma'am, ilan taon ka na, ma'am? 40. Tikim-tikim. Layo lang DJ ng iyong pinartner sa akin. Himalay mo si Ma'am na pupunta sa iyo dyan, Sir. Sana all. Ay, ganun, sir. Ako ang pinupuntahan. Ako lang, ma'am, gusto ko pag ako yung nagpunta sa iyo, ay yung nakaplano tayo, tsaka yung nakasigurado na ako. O sir, wag ka munang pupunta ngayon. Kikilalanin mo na kita. Yan. Laga. May pagsubok ako. Anong work mo? Bahay din.
Sir, Anong trabaho? ang trabaho ko? Ano, nagtinda-tinda lang. BHW. Wag mong langin, ma'am, dahil yung pagtitinda, ayan ay marangal na hanap buhay yan. Ako nga, dito lang sa bahay, pero okay naman. Nagtataguyod ko naman lahat yung pangangailangan namin. Buti kayang-kaya mo, ako hindi. Baka mamatay na ako. Ano pa? Bago pa nga lang tayo nag-uusap dito, bago ganyan. Di mo alam ang panahon. Ilan taon na ba, ma'am, yung mga anak? Yung isa nakapag-asawa na, wala sa akin. Yung isa lang mag-grade 7. Yung aking panganay nasa sa Cavite, may asawa na. Yung panganay mo? Yung pangalawa ko nandito, Ilan taon? yung bunso ko, 3 years old. Ha? 3 years old, ang aking bunso. 3 years old? Ay, bata pa. Ako 12 years old na yung pangalawa. Andun sa kabilang kwarto. Sa kabilang kwarto. Baka tanongin na naman ni Gigi kung hindi natutulog yung anak ko. 2 babae ang anak ko. Sa akin naman ito yung babae. Isang babae? Baka hindi na babae yan. Pero, ma'am, anong hinahanap mo? Ha? Ang lalaki. Yung mabait, tsaka hindi madamot. Hindi, Madamot. hindi ako mamamot. Ang problema, baka naman mayain naman ang hingi. Depende yan. Sa amin, taga-probinsya, hindi kami ganun. Si Kwan, yung nakapartner ko dito, yung nakaraan ko nakapartner dito, pagdating sa mga bagay na ganyan, wala naman ako sa kanyang masama. Wala ako sa kanyang masama. Kahit yung mga panload ko, basta tumawag siya sa akin, minsan, na hindi ako naspan, wala akong load, o kaya sasabihin ko, wala akong load. Matik yun, lulod na agad nun ako. Lulod na agad. Ito naman, wala din naman siguro siyang masasabi sa akin pagdating sa mga bagay na ganun. Dahil talaga, ikinukuhan ko rin siya na yung talagang lagay na rin ang loob ko na binibigay ko rin kung ano yung dapat na para sa kanya. Binibigay. Yun kasi ako. Oo. Yung, Meron kasi yung mga iba dyan na nag-asawa, tapos yung mga anak pinabayaan lang. Ganun. kaya nga. Ako hindi ko magagawa yun. Tayo naman na edad na tayo. Siyempre, kung alam natin yung ating pinasukang bagay na ganito, siyempre, kapag may anak ka, siyempre, hindi lang yung nanay ang mamahalin mo, papakisamahan mo, kasama na rin yung mga anak. Tsaka wala ka namang pakikisamahan sa akin, mag-isa lang. O inasasan mo yung mga anak. Ha? Yung mga anak. Yung Yung mga anak. isa lang ang nasa akin. Yung isa nasa asawa niya. Siyempre, kahit may asawa na, kahit malalayo na sila sa iyo, pagdating sa mga bagay, kailangan sila, i-handle mo rin. I-handle din ang magiging partner mo. Ganun. Para isang pamilyang itinuturing na isang pamilya talaga. Yung kasi ano ganun. Magharap-harap man kayo, sama-sama man kayo, walang problema. Mainit ngayon dito sa amin. Dito na din dito sa amin. Ha? Ganun din ngayon dito, sobra din ang init. Pero ako, kararating-rating ko din lang, alas 4 sa kanina, ng madaling araw, umalis na ako. Nagpunta ako ng Cavite. Bakit? Yung may nakita kaming post sa marketplace. Naghanap kasi yung kapatid ko ng motor. Ngayon may nakita ko sa marketplace na motor na ibinebenta ay napakalayo dito sa amin, nasa sa Cavite.
Umalis ako ng maaga, madaling araw, alas 4. Yun, pinuntahan ko. Alas 9, na kami dito sa Palapala Robinson. Doon kami nag-meet noong may-ari ng motor. Yun, nabili ko naman siya. Nandito na. Naririto na. Yung binabaklas na yung mga flarings at nililinisin. Mabuti ah. Kagabi, nagkatat ko kagabi si DJ, sabi ko, papaline up ako. Sabi niya, ihahanap daw ba? Sabi niya, isasalang daw. Salang na sa tagwan. Try ko nga lang eh. Matagal na akong nagpa-line up, pero walang signal sa amin. Mabuti ngayon, ma'am, mayroon ka signal. Nag-load ako. Ito kanina, nanonood ako nung first bat, nanonood ako, biglang tumunog ang cellphone ko, parang 100 MB na lang yung ako nag-load sa sarili ko, niloadan ko ganyan sa sarili ko para baka putol yung usapan. Dahil marami kasing dahilan kapag ayaw doon sa mga partner nila yung napapatapat sa kanila. Marami kasing mga dahil, mga nawala ang load, nawala ang signal. Yan. Alam mo naman at lagi, siyempre nanonood ka rin siguro dito, malimit. Ay siyempre, alam mo na rin yung pastan, may mga gayong alibay, hindi nila gusto yung partner nila. Hindi nila. Ako, kung hindi ko gusto, basta makiusap lang ako. Ano ito na ba yan? DJ. Nagtawag pala sa akin yung bago yung nakapartner ko. Diga mayroong Hindi ko na maalala yun, sir. Kung ano. Ayun, puro mga letra yung pangalan niya. Bakit pag ilang sali mo na po ba ito lahat? Dalawa, sir. Oh. Sino yung tumatawag sa inyo? Ayun, yung unang yung namang nakapartner ko si Kwan yung nagpunta sa amin naman yung ikapalitlaan nung unang isinalang. Tapos yung una nagtawag siya sa akin nung isang gabi. Ano sabi? Sabi niya, ikaw yung aking sanang kapartner kay DJ. Sabi ko, hindi kita matanda. Sabi, hindi, ako yun. Sabi niya. Ay, sabi, nalala, ikaw pa ako yung pangalan mo, yung puro mga letra. Sabi ko, ay, tapos? Yan ako Tapos? Naligawan nyo? Tinatanong niya kung nasaan yung aking naging kapartner. Sabi ko, wala na. Bago, sabi niya, edi tayo. Sabi ko, hindi Sabi ko, hindi Sabi ko, hindi pa rin pala pwedeng magpa-line up kay DJ pag kailangan once a month. Sabi ko, hindi pa pwede. Ay naman po pala, sir. Dapat kayo ng dalawa. Gusto niya naman po pala Ayaw ko DJ. Siya na nga po nagsabi na kayo na Ayaw mo pa. Ayaw ko DJ dahil mataray siya. Kita mo, yung mga matataray, yan masarap mahalin, sir. Kasi pag makuha mo kiliti ng mga yan, malambing. Kasi yung mga malalambing na, hindi mo na ma-appreciate yung paglambing nila sa'yo. Kasi alam mong malambing na Pero yung nagtatry-tarayan, tapos nagsupla-supladahan, tapos nakuha mo yung kiliti, tapos malambing sa'yo, ma-appreciate mo. Subukan mo, sir. Tulad din ho nyo ng maganda na. Tapos kung magpapaganda, hindi mo ma-appreciate na yung ganda niya. Kasi maganda na nga talaga. Subukan mo mag-shoota, mag-asawa ng pangit. Kasi kung magpaganda yan, ma-appreciate mo. Anong province mo, ma'am? Anong province? Cagayan Valley. Ilocano. Ilocano. Ilocano ka? Ano ba yan? Parting ko? Hindi ako marunong ng mga parting yan? Parting Bisaya gayan? Hindi. Ilocano. Sa Tuguegarao. Tuguegarao. Halimbawa, pag nandito ka sa Manila, anong sasakyan papunta dyan sa inyo? Tuguegarao, ganon.
Mga Manila to Gigaraw, may ilang oras? Ano, 12 hours yata. Parang, parang pandin lang pala. Parang ang layo Oo. niya itong Manila to Malayo. Bicol. Manila to Bicol, 12 hours din. Malayo dito sa amin. Hindi pwede mga aeroplano. Alam mo, wala sinasakyan. Alam mo, aeroplano? Pwede eroplano. Para minutes lang. Huwag mo akong bibiglain. Huwag kang pupunta-punta na hindi ko alam. Hindi talaga ako pupunta na hindi ko alam. Isa na ako dun pupunta. Bakit? Bakit? Huwag kang pupunta na hindi ko alam. Siyempre, bakit nga ako pupunta nang hindi mo alam? Hindi ko nga alam kung anong address mo. Hindi, para ako doon nagloko. Siyempre, Oo papalam ko kasi. Pero hindi ako makakapunta ng ganyan sa'yo. Ano, yung apari, ganon? Hindi kasi basta-basta ako makakaalis, lalo na sa ngayon. Dahil lang, siyempre, Tsaka pasukan na. yung hirap. Dami pa akong bibilhin na gamit. Doble pa trabaho ni ma'am. HW kayo ma'am sa barangay? Yes sir, pero kulang. Oo. Kasi hindi naman minimum, hindi naman ganun kalaki, no? Hindi sir, kaya tinda ako pag wala akong duty, ganon. Sa bahay lang po ninyo kayo nagtitinda? Opo. Ah. Kaya ikaw sir, kung may high blood ka, ako na mag-BP sa'yo. Hindi pa ako na Ay, hindi ka ba na high blood? Pa-high blood din kita. baka sa'yo ako ma-high blood. Ay, wag. Baka magalit pa yung mga anak mo. Tinda-tinda lang. Ganun. Yung kabilang bahay ng asawa mo, malayo sa inyo. Nakikita ko naman siya. Patay tayo dyan. Ba't ka matakot? Nagkikita pa kayo, Ano? siyempre, kasi kasal yata kayo. Hindi. Kung wala na kayo tapos nakikita kayo, ano lang? Siyempre, kasal ba kayo, ma'am? Hindi. Ayos lang yan. Normal na yan sa buhay. Hindi. Meron kasing mga lalaki, ma'am, na habang ang partner, kahit sila may asawa na, habang ang partner nila ay wala pa. Pero pag dumating ang na meron ng partner, yung partner nila dati, kahit pa paano nag-iiba ang templada niyan. Hindi. Depende lang yan sa pag-uusap. Baka pag hulugan tayo ng loob, pumunta ako dyan sa inyo. Bago nagkita-kita tayo, halputin ka niya sa akin. Nako. Siya yung tinakot mo? Ba't ka natatakot? Kahit pa paano, ina-adjust agad natin yung isip na po pwedeng mangyari yung ganun. No, di ba? Wala naman siyempre akong magagawang kwan. Siyempre, asawa ka na. Ako talaga, wala. Depende yan sa tao. Sabagay, sabi mo. Depende yan. Kung barumbado ka ganon, talagang babarumbaduhin ka. Kung mabait ka, wala. Mahiya sila. Anong pinagkakabuhayan dyan na madalas na pwede?
Ano, yung nagtatanim ng palay, mga mais, ganun. Hanggang marami Baka meron dyan internet na mga extra driver o family driver. Apply mo Meron na lang para malapit ako dyan sa'yo. So, dyan na lang ako Paano yung anak? Mag-apply ka doon. Yung anak niyo, sir, maliit pa. Sobrang liit. Huwag mong iwan. Dito sa ano. Huwag mong iwan mo. Dito sa kapatid niya. Ilan kayo magkakapatid? 5. Sabi niya, hindi dito natulog sa akin eh. Doon natulog sa kanyang tiyo, doon sa kapatid ko. Ikaw ang panganay. Sinasanay ko na hindi tumabi sa akin yung anak ko ngayon dahil na siyempre baka bigla umalis ako o magtagal para hindi masanay na siya. Katulad ngayon tanghali, hindi siya dito natulog sa kwarto. Sabi ko doon ka matulog sa tiyo. Sabi ko ganun. Marunong naman 3 taon na eh. 3 taon. Sasabihan. But- Ibo yung anak ko. Ibo yung anak ko, babae. Mabuti Pinunod ko sa akin, yung iniwan ko siya kagabi, kanina, doon sa kanyang tiyo, kagabi, kung ko siya pinatulog. Sabi ko, aalis ako ng aga. Tsaka alangan siya rito sa higaan namin, baka mahulog siya. May pinsan ako. Papakita ko yung pinsan ko. Pinsan kong maganda ko. Oo, pinsan ko. Ay, Kay ano siya? po. Kay DJ Gel. Huwag mong subukan. Mayayari ang pinsan mo. Walang iya. Pinsan ko yon. Sana all may kabig ko. Ako wala ka akong kabig ko. Maghanap ka rin dito. Huwag mong Ano subukan. na kayo sa review sa iyo? Sir? Hindi ano ba maghanap? Sino? Yata, yung pinsan mo, bata pa yata. 30 plus? Pwede na maghanap Pwede na maghanap diyan, dito. Hindi, may anak yun. Pero wala. Hindi rin pinalad. Isang single man din. Single mom. Ano? Ba't kaya ganyan, no? Baka walang benta mga tao, no? Kailan kaya ako makakahanap ng totoong tao? Ha? Sabi nga ni Kwan, naririto na ang bagong Pilipinas. Tingnan natin. Baka mabigla ka sa akin. Tanggo ka. Hindi pa kasi nabuhay tong puso ko. Patay. Ibig sabihin pala wala pang kadating-dating ako sa'yo. Wala. Meron din, marami din. Pero, wala singway. Hindi, ibig sabihin sa akin, wala palang dating ako sa'yo. Ay, walang dating. Ganon? Ikaw? Bakit? Bakit na nakita tayo? May dating ka na kagad. Ano sabihin? Alam mo rin ako paano, alam mo, pag nakita mo yung isang tao, alam mo kung may isang May spark. meron sa'yo o wala. Hindi, ikilatisin ko muna kasi yung taong makikilala ko. Kasi ayoko ng huling baraha ko na to, kumbaga. Pero ako, hindi pa rin ako susuko. Ha? Kung hindi man tayo pala rin, kung hindi man ako bigyan ng pagkakataon na maging tayo, hindi man dahil ang bata pa naman din ako.
dahil talaga ng makakasama sa buhay. Oh. Kung hindi tayo swertehin sa pagkakataon ito, baka sa susunod na buwan o sa susunod pa buwan, makita mo uli ako rito. Hindi ko naman titigilan si DJ na hindi ako magkakamero ng makakasama sa buhay dito sa programa niya. DJ, tandaan mo, hindi ako titigil sa iyo. Ay, tumigil ka rin, sir, ah? Paano po? Baka pwede pa ka kasi hilutin yun, sir. Yung girlfriend mo na yon, sayang yung pinagsamahan ninyo dyan. Baka pag sinuyo ninyo, masolusyonan yung problema. Natural po yan, no? O baka kailangan lang ho talaga ng space muna ni ma'am kasi para ma-realize niya na kung sino mas matimbang, mga anak ho niya, o ikaw, o yung mga ikaw na lang pupunta dun sa kanya para hindi niya iwanan mga anak niya, ganon. So, ayaw talaga niya. Mamadali. Ayaw talaga niya. Ganun, yung pupuntahan siya at saka yung ipapakilala niya ako, hindi talaga niya kaya pa. Hindi, sinubukan niyo na po bang pumunta dun sa bahay nila? Ayaw, DJ, ayaw. Ano mo gawa niya kung ikaw pupunta dun? Ayaw talaga niya dahil ng yung bahay niya, yung lugar ng bahay niya, side ng mga naging asawa niya. Kaya hindi po pwede. Hindi ka pwede. Ipaglaban mong pagmamahal mo, sir, kasi nga pumunta na po siya dyan sa inyo, nakuha na yung pagkalalaki mo. Diba? Nakuha niya na yung pagkalalaki mo. So siya na nga pumunta pagkatapos ng lahat-lahat. Ganun na lang. Paglaban mo kung mahal mo siya. Kasi siguro hinihintay niya rin siguro yung action mo kung anong pwede mong gawin na pakita mo sa kanya na yung may importansya siya, siya sa para sa iyo. Ganun. Dapat pinuntahan mo siya. Siya sa DJ nasa sa Paranaque. Ako nasa sa Pitex na. Talagang ayaw siyang umayag. Pero alam niyo po yung bahay. Hindi, alam DJ kung hanapin daw nung nagpunta siya rito, yung kanyang mga ID. Ayun naman po pala eh. Ano magawa niya kung andun ka na, Ber? Kahit pamilya ng lalaki yun. Inamatay na yung kapatid nila kung malawak po pag-uunawa ng mga ng mga kapatid doon ng asawa niya. Oh. Alam naman nila yun, namatay na. Mang na lang ibibigay ko yung aking time kay Mang ko lang ibibigay. Sa tingin niyo kaya, sir, solusyon po 'yon, no, na sumali ka ulit dito, maghanap ulit, no? Pagkatapos ng lahat-lahat na nakuha ni pagkalalaki mo, ganun? Kapatid ko yun. Ikaw naman Matangas. Baka nanonood po ngayon, sir. May po ba, naka-block na po ba kayo doon? Tuloy-tuloy pa yung contact nyo sa isa't isa? Naka-block na. Sigurado nanonood po yun ngayon kasi dito kayo nagkakilala. Na ano mensahe mo dun sa girlfriend mo? Nanonood kahit araw, gabi, nanonood ka rito sa programang ito. Kaya ito lang ang masasabi ko sa kanya. Kung nanonood ka naman, salamat sa ilang linggong relasyon natin. 4 na araw kayo nagsama. Gabi-gabi. Ilang araw sa amin punta. Wala rin talaga lang ang ayaw ko yun. Hindi ako pwedeng ipakilala sa kanya. Kasi may ano yun, sir eh. Kung baka marunong ka lang maghintay kasi nga po mag-iisang taon pa lang namatay yung asawa. Respeto na lang din doon sa namatay, pamilya ng asawa. Ganun po. So, sa pag-uusap naman ninyo yun, lahat ng bagay na naman ho yan eh. Nakapaghintay o kumbaga, mabuti nga sa inyo may nangyari na kagad, di ka na Kaysa naman yung iba, inaabot ho ng 5 taon na LDR, tapos naghiwalay lang, walang nangyari. O sa inyo, una nangyari may nangyari kagad Saan ka pa dyan? Nag-join ka lang dito ganitong araw, next week na kita na kayo, pinuntahan ka pa dyan. Hindi lahat ng bagay madaling makukuha eh. Kailangan din paghirapan para at least masusukat yung pagmahal nyo sa isa't isa. Pagsubok lang ho yan, sir eh. Pagsubok lang ho yan, hindi yan solusyon. Kung ako lang ho
Hindi ho yan solusyon kung seryoso ka sa kanya. So, respeto na rin sa kanya siguro na hindi kanya kayang ipakilala na boyfriend dahil nga po kakamatay lang ho ng asawa niya. At saka dun siya nakitira sa lugar ho ng namayapan niyang asawa. So, yung una po nun na magre-react negative, yung mga anak. Tapos kung pupunta ka naman dun, pamilya ng asawa niya. Lalo pat na nalaman siguro nila na napunta na po diyan si Madam. Ano kaya yung sasabihin ng mga noon, ng pamilya ng asawa? Meron din kasi DJ na pamangkin siya na nakaalam at siguro nakita rito. Nanonood kasi na-interview ko kayo dito nandun si Madam diyan sa inyo Nawala na ho si ma'am. Kaya mo na, naubusan ng data. Maya kontakin mo na lang, no? Pero payong kapatid lang po ito, sir, no? Turing mo ako bilang kapatid. Kasi dito nga po kayo nagkakilala dahil sa programa ho natin. Ayaw ko doon naman na mayroon pong taong nasasaktan. Kasi alam ko masakit din po yun sa'yo, masakit din po yun sa kanya. No? Kasi isang taon din walang nangyari. Aray. Kayo po, kung sa tingin nyo kung anong mas nakakabuti para sa sarili ho ninyo, no? Hindi lang sa sarili mo, pati rin sa kanya. Ayaw ko na rin gawa ng mayroong pa kasing ibang bagay na dahilan na para ako'y umayaw na rin. Dahil ano pong mga dahilan yun, sir? Anong mga bagay? Pwede pong malaman? Palagi araw-araw siya tuwing gabi naroon na sa kaibigan niya. Sa mga mahilig mga kaibigan niya bago, tapos pag naroon siya sa kaibigan niya hindi ko na siya makontak. Minsan tatalit, magpapakita bago papatay na agad. Para bang hindi ko alam kung anong ginagawa o kung sinong mga kasama talaga. Siyempre wala kang tiwala kasi bago mo lang nakilala yun baka gawin niya doon yung ginawa sa'yo kasi nga siya pumunta sa'yo, di ba? Kaya siyempre hindi sa akin DJ mawawala yung ganun na mag-isip ako. Kasi minsan magpapaalam siya sa akin, pupunta siya kung saan lugar. Hindi ko na siya nakukontak. Dati naman, nakukontak ko siya. Kaya, hindi mawala sa akin yung mga gayong bagay na mag-isip ako na kung sa akin nga, bago-bago lang ako nakilala, na malayo pa, ako. Pinuntahan ka? Doon pa hindi ko siya nakikita. Kaya din. Kaya mahirap. Kasi easy to get nangyari. Madali ka niya nakuha, madali niya nakuha yung paglalaki mo. Parang ang nangyari, okay lang sa kanya. Makahanap din naman siya ng iba. Parang ganon. Parang ba kanya? Hindi niya naisip na hindi lang siya babae sa mundo. Hindi ba na sa isang iglap, isa sandali naming pagkikita simula nung kami nag-join dito sa program. Sa isang idlap, nagkita agad kami na bago. Doon sa 4 na araw na nagsama kami, parang baliwala lang siya kung ano man ang meron na namagitan sa amin. Parang baliwala lang. Kaya sabi ko ba? Nung tumawag kayo sa akin na magkasama ho kayo, punong-puno ng alahas yung katawan niya. Ano po trabaho nun, sir? Kasi sabi niya wala rin trabaho. Wala siyang trabaho. Punong-puno ng alahas. Head, ulo, hanggang dito. Bagay baka pamato niya yun, no? Para hindi mabingwit. Sige po, sir. Basta yun na lang, ho. Connected naman na kayo ni ma'am nito, no? Yung nakausap mo bago lang. Kayo na po bahala, ha? Good luck. Maraming salamat. Salamat po, DJ. Salamat po. Baka ho kayo mahanapan pa ng ng paraan. May mga rason daw na mga bagay-bagay na nalalaman niya iba yung ugali. Yung tumulak sa kanya na umayaw na rin siya